Good morning, good morning, good morning. Sa ngayon ay mag-unbox tayo. Anong dala ko galing sa probinsya, sa Bataan, sa Nagbalayo, Morong, Bataan. Ito na po ang ating unboxing. Ay, ay, ay. Diba? Kung sila, nag-unboxing sila ng mga Shopee, o kaya kung ano man, mga galing abroad, tayo naman mag-unboxing tayo ng galing sa probinsya. Ayan, unboxing. Ayan ang mga laman yan. Puso. Binalatan ko na ang dalawang puso. Para nga. Tapos ito, hinog na kasi siya nung kinuha sa puno. Kaya ayan, hinog na yan. Mayroon pa niyan iba, hindi ko na dyan sinama. Tapos ito yung saba ng lalaki. Bigay naman ito nung kapitbahay ng aking pinsan. Kasi mga naging kaibigan ko yan sila doon. Tapos yan pa, santol. Ang aming pinitas na santol. Kaya ako naggulay ng santol. Kasi kalahating sako ito. 7 piraso lang kinuha ko kasi hindi ko naman yan makakayang bitbitin ba. Ito, nahinog na daw kasi sa puno. Sabi sa akin, ate kuha ka. Naka isang buwig na ganito. Saba, 2 buwig na ganito. Pero malalaki dito. Hindi ako kumuha. Kasi sabi ko, binigyan na ako ng pinsan ko. Hindi ko na yun kayang buhatin ba. Ito yung tinulungan ako ng isang magandang kalooban doon sa, siguro talaga pinadadalan ako tulong ni Lord kasi alam niya hirap na ako magdala. Nag-volunteer yung mama. Volunteer siya. Pero isa siyang nagtatrabaho ngayon, nagbubuhat-buhat kasi may dala siyang buwigan ba. Buwig na kawayan. Tapos, binuhat niya yung dala ko kasi umakyat pa kami sa hagdan ng MRT hanggang makatawid sa gitna sakayan ng bus. Ayun. Sabi niya, siguro kaya mo na yan kasi wala pang bus. Iniwan niya na ako doon. Tapos, habang nagkikwento ako, pag hati-hatiin ko na kasi, pamimigay ko rin yan. Magtira man ako ng para sa amin, syempre. I-divide ko yan. Ngayon, binigyan ko siya 70 pesos. Yung mama. Sabi ko kasi, magkano kuya? Sabi niya, bahala ka na. Pero may edad na siya. Tapos, hindi ko lang alam kung sino matanda sa amin. Pag baba ko ng Pasay, isa na naman problema. Kasi sa gitna baga dadaan yung bus. Pag dating mo sa gitna na yun, aakyat ka pa sa hagdanan. Hindi na nga ako magkandadala sa dala ko. Hindi ka naman pwedeng tumawid ng shortcut kasi may bakod, may bantay pang sundalo. Nakasundalo pang uniform. Di siyempre susunod ka sa batas. Akyat ka sa hagdan. Kahit hirap na hirap ka na. Pag huling hakbang ko na lang at tulay na, kaakyat na ako sa hagdan. Diba tulay na yon, tatawid na doon sa terminal. Hindi lang basta terminal ang pagtawid mo, terminal na. Hindi. Maglalakad ka pa. Pabalik. Doon kung saan tapat ka tumigil ng galing sa Balintawak, doon sana ang tapat ng terminal. Maglalakad pa ako. Dahil naghagdan nga. Yun. Isang hakbang na lang may lumapit MMDA. Kinuha ang dala ko. Pagkuha sa dala ko, sabi niya, akin na yan. Nay ang tawag niya, may edad na rin siya. Mukhang hirap ka na. Ako na magdadala niyan, MMDA ako. Di binuhat niya yung dala ko. Tapos hirap na hirap talaga siya.
Hirap na hirap siya. Hinatid niya ako sa sakayan. Naka-ID pa, tsaka naka-MMDA talagang uniform. Binigyan ko naman siya pang merienda. Hindi na niya tinignan ko magkano. Inakyat niya pa talaga doon sa loob mismo ng bus kung saan ako sasakay. Ayan na. Pinaghati-hati ko na. Bibilangin ko para walang lamang ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang to. Wala na ba dito? Tapos ito naman ang akin paghahati-hatiin. Ang malalaki sana yung sa kapitbahay ng pinsang ko nito. Kaso, alangan naman kunin ko pa yun. Di ko na yun mabubuhat. Nakakaya naman iwan ko to doon. Bigay ng pinsang ko, malaman nun, magdamdaman yun. Kasi hindi man doon nakatira na nga pinsang ko kasi umalis na siya doon. Dahil hindi maganda ang naging karanasan niya sa bahay nila. Sa mga maniniwala. Pero hindi ka pa ba maniniwala nun? Ilang buhay na ang binawi sa bahay na yun. Asawa niya, anak niya, apo niya. Hindi ka pa ba maniwala dun? 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. 5. 5. Ayan, nakakuha pa akong isa. Kaya sakto, tagpipito. Tapos dito, 5 rin, 3. 4, 5. Apo niya, 3 months old pa lang. Nawala na. Malusog naman. Diba? Yan ang sabi daw ng manggagamot, uubusin sila dun. Pati yung bunso niyang anak. Kasi diba nga bataan yan, diyan nagkaroon ng mga war nung panahon. Tapos yung apo niya, 3 months old lang. Malusog na bata. Bakit nawala? Tapos yung bunso niyang anak, tulog lang ng tulog. Sabi, pag nilabas niya ng bahay, parang nagdahilan lang. Pag nasa loob ng bahay, tulog na tulog. Sabi, ayaw daw siyang pabangunin. Tapos, pag sinusumpong daw, kayang-kaya, ang laki ng baraso ng pinsan ko. Kasi kahit may edad na yun, sige nun, ano-ano, yung bang, nag-exercise pa siya na, kasi mahilig yun nung estudyante pa yun, nag-champion yun sa tsako. O kaya ngayon, kahit may edad na, ganun pa rin ang niya, sa buhay niya. Mag-exercise siya. Kaya kayang-kaya daw siyang balyahin ng anak niya. Hindi balya, kundi pag pinipigilan daw niya, nananakit daw yung mga braso niya. Ang laki kaya ng mga braso nun, Diyos niya. Ayan, batak pa yan siya sa trabaho. Kahit siya naggagwardya, ang tatanim siya mga saging. Kung ano-anong tinatanim niya. Ayan. Napaghati-hati ko na. Biruin mo yan, ilan lang, tagi-ilang piraso lang. Pero, grabe ang aking pinagdaanan dyan. Nang hirap ba sa pagbubuhat. Thanks for watching. Bye. And good morning.